Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn sa buong buwan ng November 2024? Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up mong energy. So, sa case na to, may iba sa inyo na mataas posisyon niya eh. O kakilala nyo. Ito. Ngayon nga. Maganda naman ang takbo ng pera. Kung dito mataas ang posisyon, malaki naman sahod niya. Kaya lang, problema niya yung ka-workmate niya. Na para bang sa sobrang toxic ng ka-workmate niya, nainis na siya. Kasi gusto niya na maging masaya. So, ang naisip niyang way para maging masaya ay, mag-resign na lang. Yun yung unang senaryo dito sa November para sa iba sa inyo. May pangalawa pa ba? Lalagay ko sana yung relationship. Wag na. Yun na lang, yung unang senaryo. Tingnan pa natin kung may mabubuo pa dito. Ano to? Nag-away oh. Justice. Inisip ko tuloy. Ano to ang pinag-awayan? Friend ba? O third party? Pero may justice kasi tayo. Usually, marriage card din to. So, siguro may jealousy na nangyari o baka may third party talaga. Pero, hindi pa sila nagbe-break eh. November, di pa nagbe-break dahil baliktad to. Pero kung ganito, edi break na sila. Kung nangyayari na to ng October, edi wala pa rin breakup. Hindi pa malinaw ng November. Pero kung di pa nangyayari, yun nga. Applicable lang naman to sa kasal. Dahil dun papalo yung law. Contract din nga raw to. So, legality ba? So, dun lang siya tatama. Kung pwedeng jealousy, third party, pwedeng pagawayan dito dun sa kasal. Hindi kasama dito yung hindi naman kasal. Oh, double ace oh. Siguro dito na magdidikit yung kwento. Kasi
Naghanap ako ng lead sa story natin. Ang ganda nito, pero ito papangit nitong mga pati to. Ayan. Ang dating kasi sa akin kaya ipinagpalit. Third party na siguro nga to. Kaya ipinagpalit dahil baliktad to eh. Kasi to. Kasi to. Pinagpalit yung iba sa inyo. Ayun, kasal sila. Oh. Pinagpalit kasi mas mapera yung ipinalit o mas bata. Hindi yung pwedeng reason. Bored na daw eh. Kaya pinalitan. So, ewan ko nga lang kung sino yung nag-cheat. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, yun yung ano eh, reason. Bored na raw, kaya naghanap ng excitement. Ipinalit ay bata. To. O someone na mayaman. Kaysa dun sa original. Ito nga oh, player. So again, nakalimutan kong ano sabihin, magluho. Kasi yung ano, may nag-cheat. So dito energy to ng ano, yung niloko. Ito, feeling sad, nagwo-worry, disappointed, na parang na-stress siya dito. Ay, no, stress. Ang gusto na niya ng peace of mind. Kaya lang, maraming swords. So, maraming conflict. Maraming bangayan ang pwedeng mangyari o nangyayari na siguro. Feeling manipulated yung niloko. Yun nga, literal na niloko nga siya kasi dito eh. Hindi niya matanggap niloko siya. Yun na, yung ano, Queen. Queen of Swords. Ayan, dalawang Queen. May rivalry nga talaga dito. So, makikipag Teka. Mag-aaway dito, di ba? Yung pangalawa. Ito. Makikipag-break tong babae, pero nga, bumaliktad to. Ayaw pa ng lalaki. Hindi siya makakawala basta-basta. Although gusto na niya, makipag-iwalay. Pero failure to, oh. Hindi nga makakaalis. Basta-basta tong babae at ito, maiinis siya, lagi siyang nagsiselos. Ang sad. Kasi hindi pa nga sila maghiwalay na. Kung ganun din lang na niloloko siya. Siya makawala eh.
Siguro dahil wala siyang pera, kaya kailangan niyang dumikit sa asawa niya. O ayaw siya paalisin. Kinukulong siya sa bahay, pwede rin ganun. O ayaw makipag-break ng lalaki, although may iba naman siya. So again, ito yung energy ng babae. Baka kung ano rin maisip nitong babaeng to. Nakatakot. Puno kasi siya ng negativity dahil sa nangyari. Betrayal. Enviousness, jealousy. Baka nga iba, may ibang takbo ng isip niya. Hindi natin masabi kung anong pwede niyang gawin. Pero again, eto, lagi siya nagsiselos. So, maganda kung kukuha tayo ng ibang deck. Ano bang magandang deck dito? Bilang advice sa ganitong sitwasyon. Pero sandali lang. Kasi kukuha pa ako ng ibang deck. Ito namang deck na nakuha ko sobrang laki. Pero maganda to. Maganda message nito. Kaya lang sobrang laki na. But anyways, ano kaya mensahe o advice sa ganitong sitwasyon para sa kung sino man na makaka-relate. So, anong advice? Ito. Just do your best. It will be enough. Sabi, don't focus on success or failure. Just focus on effort. Focus on trying. At ang huli, it's going to be okay. Don't worry. Ayan, it's going to be okay. O, diba? Ang ganda ng mga sinabi. Sa kabila ng ganitong pangyayari. Baba tayo ng ibang detalye. Ito. Ang mensahe. O advice. Sabi, make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. So, kung ma-confuse daw yung iba sa inyo, lalo't ganito nga yung sitwasyon, hindi kayo makaalis yung iba sa inyo, kung sino man yung makarelate. Kasi nag-cheat yung asawa niya, babae yung bida dito. So, kung hindi kayo makapag-desisyon, ibase nyo ang desisyon nyo sa intuition. Worthiness. Know that you deserve to receive good in all ways. So, karapatan mo rin daw na makatanggap ng good in all ways. Hirap naman Tagalogin ito. Ang maganda. Sa lahat ng paraan, ito ay halaga. Worthiness. Know your worth. Mother healing. Ano to? As your feelings toward your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. So, para sa iba sa inyo na kaaway nila yung nanay nila, o someone na nanay na, kung di man literal na, nanay nila yung kaaway nila. So, kung sino man yung nakaway nila na nanay na, maganda kung makipag-ayos doon kasi kapag nakipag-ayos daw doon sa babaeng yon na nanay na, mas mapapabilis ma-manifest ang gustong ma-manifest ng iba sa inyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. So, encourage ang forgiveness dito. Kuha tayo ng ibang clue. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo o sa person nyo kung nag-resonate man sa inyo to. Tingnan natin.
Very young. Red lips. Mahilig sa red lips. O lipstick. May tirintas. Ito naman sobrang bata. Baka may someone dito sa third party situation na kasi ito eh. Na sobrang bata. Ay, oo nga no. Parang nasabi ko yun yung sobrang bata. Diba? Dito nga ba yun? Yung pinalit sa sobrang bata dahil na-board na nga. Oo nga. Baka yung yung third party to very young. O baka naman lahat sila. Yung bida sa kwento, lahat sila bata pa. So, face-to-face basis. Okay? Ito, tirintas. So, yung iba ay may tribo. May lahing, may tribo. O iba, culture, o tradition, o lahi. Ito, maskulado. O fit ang body. Exaggerated features. So, pag ganito, grabe yung exaggeration siguro sa makeup. Yun lang naman isip ko. Exage yung makeup. Grabe rin kung nagparetoke. Pwede rin naman, di ba? Paretoke. Yung pansin na pansin mo talaga. May something na pansin na pansin. Sa ilong. Di ba? Exage yung ilong. Kasi sobrang tangos. Sobrang ganda ng mata. Pinaretoke nga. So, may something na exage sa itsura. Kung di yung makeup, pwede siguro costume. O way ng pananamit. O yung kuko. Diba? Sobrang haba ng kuko o sobrang ganda siguro, no? Cutics, yun ang naisip ko eh. O tattoo. May tattoo siguro. O hikaw na sobrang laki ng butas. Sobrang laki ng butas, ng tunnel na. So, kayo na mag-isip ko ano exage itong pwedeng maging fit dito. Sa card na to, clue. Isa pang clue. Ito ba? Zodiac sign naman. So, kung di man nag-resonate sa inyo itong mga clue, o dun sa person nyo, o sa third party, ito clue. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa person nyo o sa third party. Gawin na natin 4. Cancer, Aquarius, Pisces, Scorpio. So again, clue natin dito, partner o third party. Cancer, ano pala to? Lahat ng air sign, buti nulit ko. Cancer, lahat ng air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio. Anyways, hanggang dito na lang. Bye. For now.